Hmm? Bakit? Ha? Bakit masaya si Baste? Ha? Masaya daw si Baste eh. Sabi ni Baste, masaya siya. Masaya sila sa pamilya nila. Nung mabalitaan nila na si Bato ay posibleng mapunta sa ICC, masaya sila. Bakit? Ay sabi niya, may makakasama na yung kanyang kanyang tatay Digong. So sabi ni Baste, nung nabalitaan niya na talagang mayroon ng manhunt operation para kay Bato, nung nabalitaan niya raw na seryoso nang hinahanap ng mga autoridad si Bato para maaresto, may order na ang Department of Justice na arestuhin ito. Nagtutulong-tulong na ang mga law enforcement agencies katulad ng NBI, CIDG, PNP para maaresto si Bato. Sabi ni Baste, bagamat daw malungkot siya na si Bato ay posibleng maaresto, pero masaya din daw siya dahil may makakasama na ang kanyang ama. Talaga, talagang itong si Baste. Makakarating kay Bato de la Rosa yan. Mga kabunyog, makakarating kay Bato de la Rosa yan. Sasabihin ni Bato, ito naman si Baste. Parang hinuhope pala ni Baste na maaresto si Bato, makapunta ng ICC para may kasama na daw si Digong Duterte. Ha? Yan yung sabi ni Baste. Sabi niya bagamat nalulungkot daw siya pero maganda na rin at may makakasama ang kanyang ama. Actually si Bato noon, sabi ni Bato, handa daw siyang sumama kay Duterte sa ICC, sabi niya. Wala naman sabi niyang problema sa akin 'yan. Mabuti nga 'yun masasamahan ko na si FPRRD doon. Oh, kasi matanda na daw si FPRRD. At least kung nandun daw siya, mababantayan niya ito. Kaya lang ngayon nagbago si Bato ng tono eh. Sabi ni Bato, hindi, ayaw niya na daw sa ICC. Actually, tinanong siya ng media dyan. Sabi niya, Senator, bakit nagbago kayo ng tono? Di ba dati gusto niyo na pumunta rin ng ICC para masamahan na rin si FPRRD? O yun. Sabi ni Bato, hindi, ayaw ko na. Kasi hindi pala ako pwedeng bisitahin ng mga kaibigan ko. Immediate family lang pala ang pwedeng bumisita sa akin, sabi ni Bato. ha? Yun yung sinasabi. Saka hindi naman pala kami magkasama ni FPRRD sa kulungan eh. Ibang kulungan din naman pala ako, sabi niya. Nagtanong-tanong na pala si Bato. Ha? Nagtanong-tanong na pala si Bato. At saka ang pinakamalaking problema ni Bato, si Duterte mamamatay na. Ano na yan? Kumbaga, anong edad na ba ni Duterte? Di ba? 80 plus na? Parang 81 eh. 81 na yata si Duterte kung hindi ako nagkakamali. Matanda na. Saka marami ng sakit. Marami ng sakit. Actually, kahit naman ang pamilya Duterte, kahit si Duterte mismo, tanggap niya na posibleng doon na siya mamatay sa ICC. Pero si Bato, malakas pa ito eh. Malakas pa itong si Bato. Kaya, lalo na si Bongo. Kaya kung maaaresto sila at madadala sa ICC, malaki ang mawawala kay Bato na yung niya, syempre, ano yata eh, may apo na si Bato ngayon. Hindi niya na pwede namang makita niya yung apo niya, pero pero ang pangit naman na makikita siya nung apo niya nandun sa kulungan. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. Hindi talaga yan iniisip nila Bato eh. Kahit siguro si Duterte, hindi niya rin iniisip yan. Kasi ang iniisip nila noon, wala. Walang makakapanagot sa atin diyan. Saan tayo kakasuhan sa Pilipinas? Saan tayo kakasuhan? Pilipinas? Wala namang kaso sa korte kung wala namang magrereklamo ng complainants ng mga biktima. Ikot naman ang mga biktima, tinatakot nila Duterte. Pangalawa, wala namang magiging ebidensya kung yung mga pulis hindi naman nag-imbestiga o hindi rin naman nag-imbestiga ang mga pulis. Wala namang kaso kung yung prosecution, DOJ, hindi namang nagsasampa ng kaso. O di wala. Di wala rin naman sa korte. Kaya ibig sabihin, kumpiyansa, sila Duterte, sila Bato, na walang mangyayari sa Pilipinas. Ang hindi nila naisip, yung ICC. Ang akala nila, dahil hindi na tayo member ng ICC, wala na yan. Akala nila, master stroke yung ginawa nila noon. Di ba? May.
May 2018 nag-withdraw sa ICC. Tapos effective yun after 1 year. Kaya May 2019, effective na yung ating pag-withdraw. O akala nila, siyempre ang mga nag-advise niyan si Harry Roque, si Midja Aldia, si Panelo, o akala nila master stroke 'yon. Ang galing 'yon. Ang hindi nila nakita, ang hindi nila nakita, mag-aaway ang Marcos at Duterte. Pag-away nila, siyempre ang Marcos hindi na sila poprotektahan, hindi ka na naaway ko na kayo, hindi ko naman kayo na kaibigan eh. Oh. Tapos naging palaban pa si Duterte, naging palaban pa si Sara, naging palaban pa sila Pulong, minumura si PBBM. Minumura sila Lisa Araneta. O sige. Biglang nagbago ng stand yung gobyerno. Dati hindi magko-cooperate. Kinalauna nag-cooperate na. Wala na. Ngayon nakikiusap si Bato. Alam niyo nung lumabas si Bato noong May 11, nagpa-interview sa media si Bato, nagmamakaawa kay PBBM, sabi niya, kagalang-galang na Pangulo, wag mo naman akong isurrender sa dahig. Di ba? Nakita niyo ba yon, di ba? Nagmamakaawa si Bato, sabi niya, kagalang-galang na Pangulo, wag mo naman akong isurrender sa dahig. Ano naman ako? Hindi mo naman ako kalaban. Yun, di ba? Actually, ganun yung dialogue ni Bato eh. Napanood niyo yun eh. Nagmamakaawa siya kay PBBM. Mr. President, ako naman ay mamamayan ng Pilipinas. Protektahan mo naman ako. Hindi naman tayo magkalaban eh. Wala naman tayong pinaglalabanan. Ang problema kay Bato, pag kailangan niyang protektahan siya ng gobyerno, nagmamakaawa siya. Pero, pag nakakabuelo siya, minumura niya yung administrasyon. Sabi niya, this is the worst government. Di ba? This is the worst administration. Pinakamalala daw yung administration na ito ni PBBM. Kaya yan mga kabunyog, mga kabayan. Ngayon, si Bato de la Rosa, hindi daw talaga siya pahuhuli. Hindi daw. Sabi ni Bato, hindi ako pa-aaresto. Actually, ang NBI at saka ang mga law enforcement law enforcement agencies nagsabi na rin mukhang hindi pa-aaresto ng buhay itong si Bato. Mukhang hindi susurrender eh. Kaya handa daw sila kung ano man ang mangyari, armed and dangerous ang treatment nila kay Bato. Yan ang sabi ng mga autoridad Kasi si Bato, imagine nyo, 180 ba? Ilan ba 'yun? Ilan yung baril ni Bato? Parang 118 o 180. Yung lisensyadong baril hindi pa kasama dun yung hindi lisensyado. Ganun karami, parang armory. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.